sa mga nanonood sa kanilang mga TV, nakikinig DZBB. Hey! Kamusta kayo? At syempre, sa mga nanonood abroad through Pinoy TV, isang oras na naman tayo magsasama-sama para sa isang makabuluhang talakayan, may balitaktakan at syempre, palitan ng kaalaman. Oy, partner, take note. Meron tayong Kapuso Celebrity Confessions tungkol sa the craziest thing they did for love. Ay, ang ganda! Meron tayong interview with international singing sensation na si Cherish. At meron tayong unique feature tungkol sa mga unique employees ng isang tourist spot sa Cebu. Maganda At yan. meron tayong timely issue na pag-uusapan, partner, yung tungkol sa mga pagkakaroon natin ng lady bus Ay, ang saya. drivers. Saya ng balitaktakan. Maganda yan. Oh, partner, simulan na natin kapag pinag-uusapan ng mga lumang bahay. Aha. Anong lugar yung pumapasok sa isip mo? Pampihira ka naman. Tinatanong pa ba yan? Ang lungsod ng vegan sa Ilocos Sur, partner. Ganun katindi Tama yun. ka dyan, yung vegan nga, no? Isa sa mga, sumasalamin sa makulay na makasaysayan ng ating bansa. Correct. Pero, pero ano? pero ko, ha? Maliban dyan, may lugar di kalayuan. Diyan lang, sa San Fernando, sa Pampanga, makikita rin yung mga lumang kabahayan. Oo naman. Ganda. Mga kaibigan, mahigit 100 taon na rin ang tinagal ng mga bahay na to na mga disenyo ay may impluensya ng Kastila, Hapon, Yan, mga Amerikano. nakalipas natin, Curious na kayo, no? Okay. Ang Halina, ganda. puntahan na natin Panoorin ang mga ninyo. tahanang makasaysayan. Napakaganda. Bukod sa nagsasarapang mga pagkain at maniningning na mga parol tuwing Kapaskuhan, kilala din ang syudad ng San Fernando sa Pampanga dahil sa makulay nitong kasaysayan at maunlad na pamayanan. At ito ang aming natuklasan sa kanilang ipinagmamalaking mga heritage houses o mga lumang bahay. Dito sa Consunji Street, sa Barangay Santo Rosario, matatagpuan ang maraming mga nagagandahang lumang bahay na itinayo pa noong panahon ng mga Kastila, Amerikano at Hapon. Sa kabila ng pag-unlad, matagumpay nilang napaghalo ang makabago at ang makalumang panahon sa kahabaan ng kalye Consunji. Ilang dekada na ang nagdaan, subalit matibay pa ding nakatayo at napanatili ang mga orihinal na struktura at disenyo ng mga bahay na naging saksi sa pagbabago ng panahon. Ayon sa mga taga rito, may kukumpara ang sigla ng kalyeng ito noong araw sa kasalukuyan. Dito, matatagpuan noon ang mga mayayaman at mga makakapangyarihang tao ng San Fernando na palakad-lakad upang mangapit bahay at nagtitipon-tipon upang magkwentuhan. Nung daw panahon na yun, ang kalsada ay yung parang lupa lang, wala pa naman sementadong daan. At parang tuwing paghapon sila ay nag-get together from one house to another. Naglalaro sila, naglalaro ng piano, nakakantahan, at nag-enjoy, nagchika-chika sila dyan. Isa sa mga kapansin-pansin ay ang eleganteng American colonial-inspired na Lazatin House na dineklara bilang isang heritage house ng National Historical Institute noong January 27, 2003. Hindi kalayuan ay ang Spanish colonial-inspired na Hizon Singyan House na ginamit bilang Army Hospital at Barracks ng Japanese Imperial Army noong 1943 hanggang 1944. Ang Tabacalera House naman, minsang nasamsam ng Japanese Imperial Army at nagsilbi bilang punong tanggapan ng Kempei Tai o Japanese Police. Sa San Fernando, Pampanga, makikita rin natin yung art and architecture ng mga heritage houses doon. Magaganda ang mga design ng mga pasad ng bahay na ito. Although sa iba-ibang period nangyari yung mga paggawa ng bahay nila, makikita natin yung common style doon sa San Fernando. Mamamangha ka naman sa eleganteng disenyong Victorian style ng Augusto P. Hizon House na dineklara na din bilang isang heritage house ng National Historical Institute. At hindi kalayuan ay ang Henson Hizon House na itinayo pa noong 1898.
Once na naiproklama na natin na heritage house ito, kailangan i-maintain talaga ito, pangalagaan ng may-ari ang kanyang bahay. Kung ano mang changes ang mangyayari, ang gusto nilang dagdag o ibabawas sa bahay, kailangan mo na ikukonsulta sa National Historical Commission. Sa ngayon, sinusulong ng siyudad ng San Fernando ang proyektong Preserving Heritage for Progress na ang layunin ay ingatan hindi lamang ang mga lumang bahay kundi pati na rin ang makulay na kahapon ng siyudad na ito. Kaya't sa susunod ninyong pagbisita sa siyudad ng San Fernando, siguraduhin ninyong puntahan at silipin ang ganda ng mga heritage houses sa Consunji Street. Ay, kagaganda ng mga lumang bahay dyan sa San Fernando sa Pampanga. Okay, ito naman. Mula sa pagpasyal sa mga lumang bahay sa Pampanga, alamin naman natin ang mga nakababaliw na ginawa ng mga kapuso nating ta-artists sa ngalan ng pag-ibig. Sa pagbabalik yan ng Mel... And Joey! Yes! Ay nako, pag-ibig. Kapag nasok sa puso ni Numan, hahamaking lahat. Masunod ka lamang. Mga kaibigan, malapit na ang Valentine's Day. Kaya ang ating 7-7 ngayon ay tungkol sa pag-ibig o sa ngalan ng pag-ibig. 7 mga nakapabaliw na gagawin ng isang tao sa ngalan ng pag-ibig. At kung nagtataka kayo kung bakit nandito kami sa mataas na lugar ng building, mga kaibigan, dahil sa palagay namin sa 7-7, ito na ang pinakamatinding gagawin ng isang taong nabaliw sa pag-ibig, ang tumalon ng building. Yeah. Pero buhay po lahat ang magsasabi ng kanilang kasaysayan dahil hindi na namin sinama yung mga tumalon. Narito po ang una. Ito yung mga nagmadali sa ngalan ng pag-ibig. Ito po. The craziest thing I've ever done for love is to drive without a license. Na super layo, hindi pa ako nakakapunta doon ever. Kasi magme-meet kami ng ka-date ko. Ano mo yung kakaasar? Kakahiya. This was 2 years ago. I was with this guy. I was dating. And then we went to the beach. It's crazy kasi my mom doesn't know. As in, we went to Subic. Overnight ata yun. Sa ating pangalawa na mga nabaliw sa ngalan ng pag-ibig, iba naman to mga kaibigan. Ito yung mga gagawin ng lahat. Kahit nasa Mars yung minamahal niya o sa Pluto o sa Jupiter, pupuntahan nila. Ganon silang mabaliw mga kaibigan. Panoorin naman natin at pakinggan natin ang kasaysayan sa kabaliwan sa pag-ibig. Ito po ang kasaysayan nila. Siguro pinaka-crazy yung nag-drive ako ng Bicol na back and forth para sundan lang yung ex ko ayon. Simula Isud, tapos nag-drive akong Bicol, Sorsogon yun. Alisa, kung ikaw ay bumiyahe ng Eastwood papuntang Bicol, ay nako, wala yan sa binahe ko. Ako, Manila to Cagayan de Oro. Saan ka? Di ba? Manila to Bicol, tas Manila to Cagayan. Wala yan. Ito sa akin. Kaka-break lang ng girlfriend namin ng taga-States. It was her birthday. So I flew to America to say happy birthday with her. Spent mga 5 hours with her. Got back on the plane the same night papuntang Manila. I like this guy and he's not from the Philippines. So, ang ginawa ko, I made plans to take a trip to New York. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday ng New York time, uuwi ako all the way to Manila, then mag-SOP ako. Then I do the same. Parang ginanong ko lang yung Maynila, ginawa kong Cubao. Mga kaibigan, iba-iba talagang klase yung kabaliwan sa pag-ibig. Minsan hindi na nga kabaliwan yan talagang mga nangyayari yan. At minsan nga sa pag-ibig, ikaw mapapatula pa. Kahit hindi ka isang artist o isang makata, minsan dahil sa ngalan ng pag-ibig, biglang para kang nababaliw na bigla ka pagkakakanta o magtututula. Pag gumagawa kasi ako ng kanta, sobrang tagal. So, ito, 10 minutes ko lang natapos yung isang kanta dahil sobrang siguro masaya, inspired, gano'n. Sinulatan ko siya ng isang poem in Tagalog. Talagang sinulatan ko siya. So, nirecite ko na yung poem in Tagalog. Sa huli, maling pangalan niya nasabi ko. Ito naman yung mga ta-artists.
na ang kabaliwan yung bang nakakalimutan na ang pamilya o isinasantabi mo na ang pamilya dahil sa kabaliwan sa pag-ibig at inintindi ang kapuso. Hindi yung kapamilya at hindi kapatid. Iniwan ang kapatid at ang kapamilya pero yung kapuso inintindi mo na. Ito ang kanilang mga kasaysayan. Yung nakipagtanan ako sa boyfriend ko dahil nga syempre, nung bata pa ako, medyo strict talaga yung parents ko na lagi akong binabantayan. So parang nahihigpitan ako. So parang tinry ko lang na makipagtanan. I guess with this whole showbiz world that we are in, it's hard to be honest. And being honest is actually the first thing that I did when I was in love and when I'm in love. I'm not scared to express myself on national TV. I lost my family, my career, and my social life for love. Or is it love? Ito pa mga kaibigan, kakaiba naman to. Minabuti niya na may dugo siyang banyaga, pero minabuti niya dito na manirahan para madikit to sa lab-lab niya mga kaibigan. This would have to be a move to another country and drop everything I had in the previous country. Mga kaibigan, ito yung mga pakyut. Dahil sa kabaliwan mo natuto kang magpakyut sa ngalan ng pag-ibig. Ito po ang kasaysayan nila. Naalala ko nung high school pa ako, para lang makausap ko yung nililigawan ko noon kasi strict yung parents niya. Nagbuboses babae ako. Kung tumatawag ako sa kanya. Okay, yung maakyat ako ng bakod ng madaling araw. Kahit may mga patalim nakaganyan ka, parang hindi talaga sumabit. Alam mo na, yung ano ng lalaki, talagang gaganin pa doon. Gabi-gabi yun, nakaganyan ako. Pero meron pa ako isang delikadong ginawa para makapasok ako doon sa kwarto ng babae. Sabi ko, ilak mo ko sa trunk ng kotse mo. Pagkapasok ng kotse mo, umakyat ka sa kwarto mo. Huwag mo muna akong buksan. Pag umalis na yung mga magulang mo, tsaka mo ko buksan. Ayun, medyo nagpanik ako kasi ang tagal Parang nasa-suffocate na ako. So, nag-relax lang talaga ako ng gusto. Pero eventually, bumaba rin siya. After 2 days. Hindi, loko lang. Meron akong hinanap. Ang nakita ko lang mukha, ang clue ko lang, taga Santa Monica, Olongapo siya. Hinanap ko doon, nagpanggap akong photographer. Kunyari, nawawala ako at meron akong gagawin documentary. Munti nga ako mabugbog ron So, isa yun. Meron pa akong niligawan dati kasi ayaw niya maniwala dahil sabi niya, babae siya, tapos bading ako. Nag-atak ako ng 120 balloon sa may hinahatak na streamer nakalagay, I love you. Okay. Mga kaibigan, dumako na po tayo sa pampito sa ating setting mga kabaliwan sa ngalan ng pag-ibig. Palagay ko, eto na ang pinaka nabaliw. Nabaliw po talaga sa ngalan ng pag-ibig. Kayo na po humusga kung bakit nasabi kong siya nang talagang nabaliw sa ngalan ng pag-ibig. Ito po siya. Kilalanin nyo. Siguro siguro yung nagkamali ako. Ano muna? Alam na nila lahat yun. Okay na nyo na? Talagang nabaliw. Hindi ba malinaw po? Mga kaibigan, dyan po nagwawakas ang ating setting ni Joey ngayon sa Mel and Joey. Abangan nyo, susunod na ang aking nakakabaliw na interview kay Charis Pempego. Joke lang. Mel and Joey pa rin. Ay, At siyempre. sa ating pagpapatuloy, international naman ang ating dating ngayon. Dahil sa panayam ng aking partner, sa kapuso nating international singing sensation na si Charis. Parts, kamusta yung interview mo? Okay lang. Para lang ako nakipaglaro. Bata Tsaka, bata? alam ko. Talaga? Dating, sa bagay. Ibang, hindi ko masyado matanda mo, sineryoso. Siyempre, Basta masaya. bata ang dating sa'yo, no ha? Alam naman natin na hindi masyadong nakapaglaro yan si Charis dahil bata pa talagang lumaban na sa
mga labanan ng pa-contest? buhay. Oh, really? Kaya parang... Ganun ba? O, teka muna. Panoorin na po natin ang interview ni Joey sa ating kapusong international singing sensation. Narito po si Joey at si Charisse. Ang dating Pinay YouTube sensation. Ngayon, nakipagsabayan na sa mga higanting international music stars. Pero bago siya nakilala sa international music scene, pinanganak at nagkaisip siya sa San Pedro, Laguna. Mula sa isang ama't ina na maagang naghiwalay ng landas. Ikaw ba may namiss sa youth mo, yung bata ka? Kasi po nung bata naman po ako talaga, hindi naman po talaga ako yung palalabas. Palalaro. Nasa bahay lang po talaga ako with my brother. So, nagagawa ko pa rin naman po ngayon, yung kulang na lang po talaga, yung more time po with them. Kasi syempre po ngayon sobrang busy po. Dahil sa maagang pagiging single parent ng kanyang mami na si Raquel, napakaraming lugar kung saan tumira silang mag-iina. Ito ngayon, hindi nyo alam mga kaibigan, si Charisse, religious po ang background nito. Siya po'y pinanganak sa St. Peter, Laguna. Apo. Tapos, natira siya sa St. Thomas, Santo Tomas, Batangas. Parang Opo. Hindi mo yung luck mo talaga as Charisse Pempenco na international. Yan nag-umpisa dun sa second place na tiniran mo. Na-discover po ako sa YouTube nung nakatira po ako sa Cabuyao, Laguna. Laguna pa ba? Okay. Namulat si Charisse na sa kanyang musmus na edad na kailangang tumulong siya sa kanyang mommy Raquel. Mahigit 70 amateur singing contest sa Batangas at Laguna ang kanyang sinalihan. Mula dito, sumali pa siya sa mas malalaking patimpalak hanggang sa nagkaroon siya ng sariling condominium sa Parañaque. Pero ang maganda rito kay Charisse, yung bahay sa Tagaytay, yun regalo mo sa mami mo. Apo. Hindi mo ba nakikita sarili mo na someday nakatira ka sa ibang bansa? Madami Kinukonsensya rin, ko lang, oh. hindi mo, madami rin naman pong nagsasabi po sa akin yan. Pero syempre, for me, iba pa rin po talaga. Yun nga po yung sinasabi ng there's no place like home. Ang tahanan ni Charisse sa Tagaytay ang bunga ng kanyang magandang kapalaran sa ibang bansa. Dahil mula sa pagsali niya sa isang TV show sa Korea, nadiskubre siya ng sikat na American talk show host na si Ellen DeGeneres. Lumabas sa TV show ni Oprah, si Oprah Winfrey, ang pinakamayamang female celebrity sa Amerika. Ang nagbukas sa kanya ng pinto para makilala siya sa Amerika at kinikilalang career mentor ngayon ni Charisse. Naman mga tao, may mga iPad, hindi na rin nag-uusap, no? Si nanay Chat. mo, puro yun lang ang hawak. Naalagaan ka ba ba ni Raquel? Opo naman, tinatanong naman po niya ako lagi sa Facebook. Valentine's Day show yung gagawin. Siyempre, pag Valentine, alam naman natin, it's about love. Diba? Nagkaroon ka na ba ng labi-dabi? Hindi pa po ako nagkaroon. Kahit na puppy love? Hindi ka Wala po, nagalaga crush. na aso? May mga matatapang ba na nanliligaw kay Charisse ngayon? Meron po. Sabi ko na malamang sa foreigner na no? Pero ikaw, anong type mo? Pinoy? O... Ang sa akin lang Kung po, sakali. hindi naman po sa lahi yun eh. Kasi ang Hindi, gusto pag nag-asawa ka, magpapalahi ka eh. Kaya huwag kang gaganyan-ganyan. Importante yung lahi. Gusto ko po, yung responsable. Pero hindi mo nakikita sarili mo na sa mga lapit-lapit na panahon na magkaka-boyfriend na. Sa ngayon po, hindi ba po. Tingin mo nakakaabala yung trabaho mo? Actually, parang baliktad po ata. I mean, ang baka po makaabala yun. Alam niyo ba na ngayon lang ako natuwa na wala kaming show na Mel and Joey. Tuwan-tuwa ako dahil ikaw ang papalit sa oras na yon. Hindi totoo. Totoo? Nag-guilty yun. Nag-guilty daw ako bigla. Hindi, totoo yan. Sunday po yan, Charisse Pempenco, our very own Charisse Pempenco. Maraming salamat. Thank you po. Thank you po. Thank you. Love you, love you, love you. Okay. May klima ng oras na nakapanayam ko si Charisse, lalo namang tumibay ang paghanga ko sa ating international diva na nananatiling isa sa mga dahilan kung bakit pinagmamalaki natin ang ating lahing Pilipino. Makulay, maingay, punong-puno ng buhay. Ito ang Brazilian Nights, isa sa gabi-gabing palabas sa world-class resort sa Cebu, ang Plantation Bay. Pero kung akala nyo, ang magagaling magsayaw at bigay na performers, mga professional entertainers, nagkakamali kayo dahil sila ang mga pinagmamalaking talented staff ng mismong Plantation Bay. As in, lahat po ng department dito nag-willing, naggustong
sumama or sumali sa aming sayaw, binibigyan po namin ng chance. After the performance, makukuha nilang kanilang talent face sa front office. Pre-arranged na po. Si Rodney Gadjonko, ang soccer star ng Brazilian Knights. Si Dorothy Amit, nakakaindak ang kanyang pagsasayaw. Si Maribeth Colubio, nakakabighani ang kanyang kagandahan bilang star performer ng grupo. Sa gabi, ganito sila. Pero sa araw, si Rodney ang sasalubong sa inyong pagdating bilang bell attendant. Sina Dorothy Amit at Maribeth Colubio pumapasok sa Mogambo Springs, pinagmamalaking spa ng Plantation Bay. Dalawa po yung in-applyan ko. Ano sana, guest service officer, tapos yung isa sa spa. Kaya lang, yung mga qualifications sa guest service officer, parang hindi ako pwede doon kasi wala nga akong background. Nung nag-apply ako as F&B, tapos dito ako na-assign sa spa, sinabi ko na sa'yo, ayoko na maging choosy. Opportunity na rin to. 5-star kaya. Tapos mamimili pa ako ng department. Galing sa call center at Japanese restaurant si Dorothy. Kaya ngayong nandito na siya nagtatrabaho, malaking tulong daw ang kanyang kinikita, lalo pat isa siyang single mother. Yung training kasi, meron kaming additional na allowance. Tapos sumasayaw pa ako, so maraming dagdag income. Si Maribeth naman na nagtapos ng nursing kesa wala siyang trabaho dahil waitlisted siya sa mga ospital sa dami ng nag-a-apply na nurse. Mas gusto niyang maging abala at magbanat ng buto. Sayang yung oras eh. Sayang oras na wala kang kinikita. Yung ganon. Hindi naniniwala sina Beth at Dorothy na walang trabahong mahanap dito sa atin. Kasi ang hirap-hirap ng buhay ngayon. Tapos mamimili ka pa ng trabahong gusto mo. So, kung ano yung dumating, i-love mo na lang. Tapos, pagbutihin mo, tapos pag yung gusto mong trabaho dumating na sa'yo, dun, grab ka na dun. Iba naman ang determinasyon na nagtulak kay Rodney para makapasok dito sa Plantation Bay na inofera ng trabaho matapos ang kanyang OJT. Actually, may bahay kami sa one of the famous village sa Cebu. Pero ngayon, wala na. Tinitingnan ko yung buhay namin. Kailangan ko talagang maging matured and kailangan ko talagang maging responsible enough. Ang biglaang pagbabago ng kanilang estado sa buhay ang nagtulak kay Rodney na paaralin ng sarili at tumulong ng maaga sa kanyang pamilya. So, naranasan ko talaga yung walang-wala. As in, yung lahat ng pera namin, pinatong sa mesa, coins na lang. Dito sa Plantation Bay, kinikilala ang mahusay na performance ni Rodney sa trabaho. Kaya bukod sa na-promote na siya bilang OIC ng Bell Service, isa siya sa 4 na pinag-aaral ng kumpanya ng Japanese language. We devote more energy and attention to the staff than to the guests is because as management, it's our job to find the right staff, to train them, and to let them do their thing. And if you do those, then the staff will naturally take care of the guests. Kaya kapag napadpad kayo dito sa Plantation Bay, matatamis ang mga ngiti ng empleyado dahil talagang masaya sila sa napasukan nilang trabaho. Mula sa kahangahangang kwento ng mga empleyadong 2-in-1, dumako naman tayo sa isang bagay na dapat lang natin malaman. Parami na raw ng parami ang natututong mag-alaga ng kanilang kutis. Nakakabahala na raw kasi ang dumi sa ating kapaligiran, kaya bata man o matanda, apektado pagdating sa masamang epekto ng maruming hangin at matinding sikat ng araw. Panoorin po natin ito. Walang duda, ayon sa mga eksperto, delikado ang maruming kapaligiran sa ating mga balang, pati na ang mapanganib na sikat ng araw. Ang usok mula sa mga sasakyan, alikabok sa lansangan, at ang nakakapasong init ng sikat ng araw, may dalang peligro sa ating kalusugan. So katulad nung init ng araw, so kailangan nakasandak tayo parati kasi pwede ito makasunog sa ating balat at makadagdag sa pag-age ng ating skin. Ngayon yung mga usok naman, kung hindi natin nahihilamos yun, pati yung ating makeup bago matulog, pwede rin mag-clog ng pores kaya hindi rin gumaganda ang ating balat. At isa sa mga pinakaapektadong parte ng ating katawan, ang ating balat. Kasabay ng mabilis na pamumuhay, hindi dapat ipagsawalang bahala ang kalusugan ng ating balat. Kaya naman ang mga eksperto may payo. Lahat daw ng problema, may solusyon. Bukod sa pagkain ng masusustansyang pagkain tulad ng prutas at gulay, mainam rin ang tamang pangangalaga ng balat. At isang mura ngunit epektibong paraan ng pag-aalaga dito
ay sa pamamagitan ng exfoliation. Ang exfoliation ay isang paraan ng pagtatanggal ng old at dead skin cells sa ating balat. At ang konseptong ito, pamana raw ng Egypt, daang libong taon na ang nakakaraan. So ito ay isang natural na process naman. Nangyayari ito every 28 days or every month. But as we grow old or nagmamature tayo, bumabagal to. So pag bumabagal, nagpa-pile up yung skin, no? Dun sa yung dead skin natin. So yung ating balat, hindi na siya ganun ka-smooth, parang daming blemishes, medyo dry and dull. So exfoliation talaga, it's very important. At ang prosesong ito, ang ultimate weapon ni na Karen, isang top receptionist, Mayshell, isang professional fitness instructor, at Charmy, isang street smart college student. Mga Pinay na achievers sa kanilang larangan. Yung nga lang, di sila ligtas sa maruming kapaligiran dahil lahat sila exposed sa polusyon. Si Karen, puhunan raw niya ang magandang kutis sa kanyang trabaho bilang isang receptionist. Lagi ako nag-jeep, so napaka-usok, and then ang hirap bumiyahe kasi may usok ka na, then haggard ka pa. Pagdating sa trabaho, kailangan lagi maayos yung mukha mo. And then, pag nasa trabaho ka na, kailangan fresh. Everyday kami kailangan mag-makeup para maganda sa customer. Ito namang si Mayshell, kahit na puro kalalakihan ang nasa gym, di raw siya padadaig bilang babae pagdating sa pagiging magaling na fitness instructor. Sobrang importante actually yung hygiene sa work kasi yun yung unang nakikita ng tao sa'yo, yung una nilang impression. So kung di ka malinis, sabihin nila, kung di mo maalagaan yung sarili mo, what more na maibigay mo yung gusto nilang goal, which is alagaan mo sila. Si Charmy nag-aaral mabuti bilang estudyante. Pasaporte daw niya ang edukasyon upang makahanap ng magandang trabaho pagka-graduate. Actually, ang hirap talagang maging estudyante na araw-araw nagko-commute kasi unang-una yung pollution, yung smoke. Pagpunta mo sa klase, gulo-gulo na lahat ng buhok mo, madumi na yung mukha mo. Parang hindi ka na fresh agad. Pero sa gitna ng kanilang busy schedule at hectic na lifestyle, di daw nila hinahayaang pumangit ang kanilang balat dahil ito ang kanilang puhunan at pasaporte upang maging angat sa kanilang mga larangan. Hindi ako natutulog ng may makeup kasi ayoko magkaroon ng pimple. So, naghihilamos ako ng mabuti. Nag-exfoliate ang mukha ko, hindi lang sa mukha, pati na rin sa katawan. Maghihilamos ako, di ba, sa umaga, gagamit ako ng facial wash. And then, bago ako mag-apply ng powder, ganyan, mag-apply muna ako ng astringent. Then, moisturize na rin ako, and then, makeup na. Para presentable na rin ako tignan pagpasok ko. Hindi naman ako gumagamit ng kahit anong cream or ano man. Nagfi-facial wash lang ako, moisturizer. Pero nirecommend sa akin ng sister ko na meron daw exfoliating cream na ginagamit sila. Tapos, trinay ko lang siya and then na-realize ko na ang ganda nung after effects niya na nagkaroon ako ng mas smooth na skin, blemish-free. Tapos, parang napansin ko din na mas pumuti yung skin ko. Pwede naman pong mag-exfoliate din sa body. So aside from the face, pwedeng body. But just remember, yung exfoliants na ginagamit sa body, huwag gagamitin sa face kasi they may be too harsh para sa skin natin sa face. Sa mga panahong ang ating kapaligiran ay nagbabadya ng panganib sa ating kalusugan at sa ating balat, importanteng alam natin kung paano tayo makakaiwas sa kapahamakang dala nito. Kailangan lang ay wastong kaalaman at kalinisan upang ang ating kalusugan ay mapangalagaan. At ngayon, siyempre, mamimigay kami sa ating studio audience ng mga gift packs para maging blemish-free at kutis artista ang inyong complexion. Ayan, oh. Sa amin pong pagbabalik, babiyahin na ang ating balitaktakan. Dito lang sa Mel and Joey. Wanted bus driver na babae. Ito ang pinakabagong proposition ng Metro Manila Development Authority o MMDA para bigyan tugon ang tumataas na bilang ng mga bus-related accident sa ating kalsada. Ayon sa datos ng MMDA, higit na mataas daw ang bilang ng mga kalalakihang driver na nasasangkot sa aksidente. Ito po ay hindi base sa
gender, kung hindi sa mga datos na hawak-hawak po ng MMDA. Kung tutusin, matagal nang mayroong lady bus drivers sa mga bansang gaya ng Amerika at Canada. Marami po tayong hawak na data at mas safe magmaneho ang kababaihan kaysa po sa mga kalalakihan. At kung susuriing mabuti, marami daw magagandang punto ang nasabing proposisyon. Magbibigay po tayo ng ngipin doon sa Magna Carta for Women. May equalize po natin yung pagbibigay ng employment opportunities, not based on gender. Lady drivers tend to be more courteous, and we will reduce road accidents. Maging ang ilang mambabatas ay suportado ang hangaring ito ng MMDA. Ngunit, ilang artikulo din naman ang lumabas na bumabatikos sa pagkakaroon ng mga lady bus driver. Hindi raw ito ang solusyon, bagkus ay ang mahigpit na implementasyon ng batas trapiko. Dalawang magkaibang panig para sa iisang layunin. Kaya naman ang aming tanong, mas makabumuti ba ang pagkakaroon ng mga lady bus drivers? O ayan, ito na mula sa Team Nasang Ayon. Kasama natin ang Dabarkadsa si Julia Clarete. At kasama niya si Lemuel Lorca. Mula sa team naman na hindi sang-ayon, Ayaw nila. kasama natin ang kapusong si Miko Aitona at si Miss Jesseline Bordon. Todo na natin ang pag-arurot ng debating ito mula kinang Julia at Lemuel. Okay, banat na! Alright, game. Shoot. Julia, tira. I think it's high time that the ladies who are defensive should be defensive drivers as well. Wow. Miko. Unang-una sa lahat, lalo na mga kababaihan, na pagmamanehuhin natin ng masyadong malayo, na mapapagod lamang, paano kung masiraan yung isang bus? Paano nila aayusin ng ganong kabilis yun at maaapektuhan yung travel time ng mga pasahero? Ang TESDA, may training yan. Yes. So hindi sila isasabak sa pagmamaneho kung hindi sila natitrain. So lahat naman ng profession, ite-train muna lahat ng Tsaka mother, Paano naman? Lalo na ngayon, uso ang bombahan. Paano pag sinabi sa bus, bomba! Ano sabihin ng babae? Nabangga pa. pag may sumigaw ng bomba sa loob ng bus, pabor sa lahat ng mga pasahero at makakakita sila ng magandang show. Hoy, iba yun ha. Hoy, iba yun, Julia ha. Eto na, kasama ko, ladies first, Erica. Erica, ano masasabi mo sa ating debate ngayong araw? For me, isang ayon ako kasi at least nadidevelop na natin yung human equality. At saka, hindi lang naman porket babae kami na may hina kami is hindi sa lahat ng bagay, feminine kami kumilos. Kaya namin makipagsabayan sa lalaki and go for it, tsaka girl power to. Viva Señorita! Aba, Sige. hindi Tito kami Joey, pakuhuli. hindi kami papatalo. Para sa akin hindi ako sang-ayon kasi iba yung bus Hindi man natin pinag-uusapan na tricycle driver na babae. Yung pwede pa kasi konting buhay lang yung nakasalalay. Bus yun, masyadong malaki yun para sa babae. Saka, iba pa rin talaga yung lakas ng loob tsaka puwersa ng lalaki para sa bus. Okay. Teka, partner. Nag-overheat na yung balitaktakan natin. Kaya mga kaibigan, pansamantalang tigil pasada muna tayo. Magpapatuloy ang pagmamaneho ng magkabilang panig sa pagbabalik ng Mel. And Joey! Sa Party Pilipinas, madaming love stories. Si Ogie, may bromance kay Jano. Nakaduet ni Jenalyn na love ni Dennis. Pero ka-love team si Dwarfina na tumitibok ang heart para kay Daniel. Na may Asian appeal like Steven. Naka-showdown ni Rocco para sa love ni Chris Bernal. Pero si Chris, ang type rockstar. Si Miguel, si Jeff o si Jay Perillo ba who sings duets with Julianne? Kaya di happy si Elmo na naka-jamming ni JR na singing love team ni Kyla who performs with Rachel Ann. Sila na nga ba ang susunod kay Regine? At si Regine, she has found her true love. Si Ogie. And we're back to where we started. All these love stories and more sa Party Pilipinas Love Gen. Mga kapuso, mas makakabuti ba ang pagkakaroon ng mga lady bus drivers? Muling haharurot ang balitaktakan ito mula naman sa panig ni Miko at Jesseline. Go! Yung mga babae, mahihina ang loob. Pag nagmamaneho, mahihina Ikaw ang lang, loob. ikaw lang. Oo Hindi nga, lang bakit babae. naman? Kaya di kami tutol kasi Sandali, nagmamaneho ka ba? Hindi Ay, po. di pala Kaya naman pala. Paano ba yan? Ikaw yung wag mag-drive dahil hindi ka pala nagda-drive. Yung mga babaihan natin, wag nating limitahan sila sa kusina, sa bahay. Hayaan natin silang lumabas kung anong gusto ng trabaho gusto nila.
Okay, palagay ko ay nabigay na nila Tayo na yung ba? mga- Oo, Tayo na. Nabigay Tayo na na. nila, Sige, okay. Ako parehas. Okay. At saka mas maganda ngayon, bago naman ang pang-amoy, hindi yung noon dati, wag naman magagalit yung mga lalaki, puro amoy pawis lang eh. Ngayon may amoy perfume na. Oh, hindi ba? Maganda sa ano eh. Ako para sa okay lang. Parehas advantage, na. may Even. disadvantage. Even. Ah. Ikaw, partner. Ay, ikaw, tatanungin na lang kita. Oh. Ang sagot ko dyan, tanong na lang. Paano? Pag tayong dalawa, Oh. dito sa Mel and Joey, Mhm. ay may eksenang kailangan mag-drive. Sino sa atin dalawa ang nagda-drive? Ikaw. Oh, kita nyo na? That says it all. Okay? That says Dahil- it all. Di nyo alam yan, ha? Hindi po ako nagdadrive. Oh, kasi yan. Oh, bakit? Oh, mahabang istorya kung bakit hindi. Ako nagda-drive. Dahil Kita may niyo na? monthly po ako. may monthly services ako na kailangan kong gawin at nakakaabala sa pagdadrive mo. Ayan, oo. Pero pinakamagandang argumento dito pantay-pantay lang. Oo. Hindi naman ibig sabihin, babae-babae lahat ng bus driver. Hindi Pero buksan din natin yung profesyong yan sa mga kababaihan. At dahil mga katulad kong babae ang siyang sentro ng ating balitaktakan, may kinalaman sa amin ang ating thought for tonight. Aba, ano yan? Ayan, Sige. Ang sabi po ay ganito, nature has given women so much power that the law has very wisely given them little. Okay. Tsaka huwag niyong mamatahin yung babae. Wala nadinig yung anong yun Oo, kasi ang babae, tandaan nyo, mas matapang sa lalaki yan. Yan ang nanganganak. Yan ang nagdadala sa tao. Oo nga. Kaya, Tumpak ka, kaya Talo na kayo, Talo na Hindi. kayo. Hindi. Hindi mahina ang loob ng babae. Kung yung tao, kaya niyang dalhin ng 9 na buwan, yung kayang bus na ilang minuto lang sa Oo pupuntahan. Di ba? Correct ka. Okay, Galing ka mga talaga. kaibigan. Sorry Ang translation ng sinabi ni Mel, na ngayon na lang narinig, ako din Parang bago to Malalim, Ang ibig sabihin niyan biniyayaan ang kalikasan ng maraming kakayahan o malaking kapangyarihan ng mga kababaihan. Pero kakaunti lamang ang inilaan para sa kanila ng ating batas. Tungkol sa fairness Dapat Di ba? dagdagan. Oo. Dapat dagdagan. Okay. Diba? Pero ang mahalaga mga kaibigan, mapababae ka man, mapalalaki o I heart you pare, always be a blessing to others. Ito naman ang akin. Try to see the good in everyone. Yan ang the best. Okay. Yan. Kaya kinakits tayo sa susunod na linggo para sa isang oras ng masayang bidahan dito sa Sunday Show kung saan... Kung saan? Of course! Yeah! Nel and Joey! Good night! Ay,